Hi guys, this is Ras, one of the angels of Team Aja. So for today, we're gonna do a frequently asked questions regarding your property. I'm gonna ask you questions and then after nun, sasagutin natin siya one by one. First, kasal kami, pwede bang dalawa kami ang nakapangalan sa property? Second, may asawa pero gusto sa kanya lang nakaname ang property. Pwede po ba yun? Third, pwede bang ipangalan sa company ang property? Fourth, married kami pero hiwalay. Paano po yun? Fifth, paano kung sa bata nakapangalan pero yung bata below 18 pa lang? Last thing, same-sex marriage, kasal sa ibang bansa pero sa Pinas nakabili ng property. Paano yun? So, first question na sasagutin natin ay yung kasal kayo, pwede bang dalawa kayong nakapangalan sa property? Pwede po. Ang tawag dyan ay conjugal property at ang title ninyo sa papers ay spouses. So, to answer yung second question naman na may asawa pero gusto sa kanya lang nakapangalan ng property, pwede pa rin naman po yun. Ang magiging title natin doon ay married to. Ang kailangan lamang natin ay ang basic information ng inyong asawa, pero hindi na kailangan ng pirma nito. Pero dahil nasa Pilipinas nga po tayo, again, doon papasok ang conjugal property na whatever your partner bought, it will be under your name as well. And third question is, pwede po bang ipangalan sa company ang property? Yes po, pwede. Meron tayong tatlong uri ng company. First is yung corporation. Second is yung partnership. Third is yung sole proprietorship. So, lahat po yun, kung sino lang ang authorized signatory, yun lamang po ang magsasign ng papers natin. And to answer your fourth question naman, married pero hiwalay. So, sa Pilipinas, basta kasal kayo, again, conjugal property pa din po yun. So, considered pa rin siya as conjugal property not until may separation paper kayo legally or meron kayong proof na legally hiwalay na kayo sa papel. So, we suggest na ipangalan sa anak. Kung may anak kayo, ipangalan sa anak ang property. And kung sakali naman na ang bibilhin pa lang ninyo ay pre-selling pa lamang na payable within 4 years. And on process na rin naman na separation paper ninyo, we can just have the property under your name. Pero kailangan po, ma-sure natin na pagkatapos po ng down payment stage ng ating property ay legally separated na rin po kayo. Dahil again, sa batas, kung hindi pa rin kayo legally separated, ang property na bibilihin ninyo ay magiging conjugal property pa rin po. Paano kung sa bata ipapangalan pero yung anak ko under 18 years old pa lang? Pwede pa din po yun. Doon na po papasok ang tinatawag natin na donor's tax. So, what is donor's tax? Donor's tax in the Philippines is imposed upon gratuitous transfer of property from one person to another in their lifetime or during their lifetime. So, gratuitous means that the property is transferred free of charge or that the donee or the recipient does not pay for it and receiving the property from the donor or the giver. Last question, same-sex marriage, kinasal sa ibang bansa pero sa Pilipinas nakabili ng property? Pwede po yun. Ang magiging title lamang natin ay co-buyers. So, co-buyers ay wag po kayo mag-alala dahil 50-50 ownership pa rin naman po siya. So, parang conjugal property pa rin na whatever mapagdesisyonan ng isa, si partner ay mag-a-agree din bago ma-pursue yung gustong mangyari ng isa. So, there you have it guys. I hope nakatulong ako mabigyan ng solusyon ang mga tanong ninyo regarding your property bago kayo bumili. Also, kung meron pa kayong further questions or clarifications, pwede nyo po yan i-comment sa baba para masagot natin siya sa ating mga future vlogs. And also, don't forget to like, share, and subscribe, and also hit the notification bell on our page para mas updated kayo sa bagong vlogs namin. And again, this is Angel Ross. Thank you so much for watching.
For today's video, ulit, cut. Nagbubulol ako. Hala, ang pangit. Ulit, wag po yun. Ulit po yun. And the third one is sole proprietor. Ulit po yung number 3. Tumulala na lang ako after ko mag 1, 2, 3.